sa abo na ibinuga ng Taal Volcano, nahihirapan ngayong huminga ang mga mahihina o may sakit sa baga. Pero sa Leyte, wala man doong pumuputok na bulkan. Nahihirapang huminga ang isang 8 taong gulang na bata. Aroy, kaya nagdinaw ka man. Maraming dibdib ang nanikip sa videong ito ng isang bata na ang ginamit na panghangin sa kanyang nebulizer, pambomba ng gulong. Kaya makasimhot ka. May Arabo, may Koreano. Kinangan niya kuhan kay Gina. Tayo naman na pinakabdiyan at kulapyat. Oh, may ano Amoxicillin. lahi ni ano dili. Insik ato, hindi mo dili. Dami mga lampok talaga. Dito sa bayan ng MacArthur sa Leyte, nakatira ang 8 taong gulang na si Lee. Sa tuwing siya'y hinihika, ninenebulize siya ng kanyang amang si Noel gamit ang debombang nebulizer. Kasi minsan sumasama yung anak ko, trabaho, wala namang kuryente doon, yun, dinadala ko yung bumba. Pag inatake, inahirapan siya doon maghinga, ginagamit ko yung bumba. Para mag-evaporate ang nebule na gamot para guminhawa ang paghinga ni Lee, ikinonekta ni Noel ang hose ng nebulizer mask sa pambomba ng gulong na siyang nagtutulak sa hangin paakyat. Dinadahan-dahan daw ito ni Noel para hindi mahirapan ang kanyang anak. 5 minutes yung bago maubos yung pagbubumba. Kailangang bantayin, hindi katulad ng nebulizer na isaksak mo lang, uusok siya, yan, bubumbahan mo talaga. Masakit daw ito sa dibdib ni Noel pero wala siyang magawa. Malayo sa kanilang ospital at nasira na ang dating nebulizer ng kanyang anak. Kaya improvised na lang ito para may magamit kahit paano. Hindi ko na alam. Ano gagawin? Mahirap, sir. Hindi ko na. Yung palang pag-iisip. Ko na alam po anong gagawin. Hindi kaya ba o hindi. Kasi nagkakasakit daw siya. Nasasaktan kami. Ano sumasakit sa asma? Sa dibdib. Hinihika po ako. Nahirap paghinga. At nitong bagong taon, dahil sa usok ng mga paputok, muli na namang hinika si Lee. 2 taong gulang lang daw si Lee nung nalaman nilang meron itong hika. Pero ang mas nagpapabigat sa dibdib ng bata nung iwan sila ng kanyang inang si Babylin para maging DH o domestic helper abroad. 250 pesos lang daw kasi ang kinikita sa pagkokopra araw-araw ni Noel. Naawa ko sa asawa ko kahit gabi, umaakit ng niyog. Aalis muna ako magtatrabaho para mapagawa ng bahay ng sarili namin. Alam ko dahil namimiss ko siya. Gusto ko magkakasama lang kami para buong pamilya. Pero dahil madalas abala sa trabaho sa bukid si Noel, madalas niyang inihahabilin ang kanyang anak sa kanyang ina o kay Lola Evita. Yun nga lang, na-diagnose na may brain cancer si Lola. Kaya hindi na rin daw nito matutukan ang kanyang apo hanggang lumala na nga ang hika ng bata. Pinayuhan na sila ng doktor na bumili ng nebulizer. Pero dahil kasisimula pa lang ni Babylin na magtrabaho abroad, hindi kaagad sila nakabili. Halos nabaliw po ako dun sa kaisip sa anak ko. Lalo na pag nababalitaan ko. Anak natin nandito naman sa ospital. Maubos na yung wala nang budget. Mamuwi na ako. Bakit? Namimiss ko anak ko. Sabi mo ko, hindi kita mapapayagan umuwi pag hindi tapos yung kontrata mo. Yung ko po naisip yun, sir. Bakit? Lalo po na yun. Yung time na yun na nasasaktan ako ng mga amo ko. Yung ko po naisip na
Kahit po naghihirap po kami, nagsasabay po kaming kumain kahit kung ano lang ang nandyan. Tatrabaho asawa ko, uuwi. Masaya pa rin kami kahit magkano lang nadadalhin. Kaysa naman doon, may pera nga. Hindi naman mabuti ang kalagayan. Pero wala na si Lola Evita. Kaya napilitang umuwi si Baby Lynn sa kanyang mag-ama para siya na ang tututok sa lumalalang kondisyon ng kanyang anak. Kulang nga ako ng pag-asikaso ng anak ko. Isasabi ko sa sarili ko, baka kung hindi ako nagbalis trabaho, hindi siya nagkasakit na ganyan. Iba kasi silang mag-alagang ina. Yun nga lang, naubos ang naipon niya dahil na rin sa mga gamot ni Lee. Si Lee naman, kahit sakitin, nagpupursige sa pag-aaral. Paglaki ko gusto kong maging pulis. Naawa ko kay Lee kasi bomba lang yung ginagamit. Kaya binidyuhan ko po siya. Baka sakaling may mag-sponsor lang. Sinamahan siya ng aming team sa doktor. At ang diagnosis, Si patient Lee may bronchial asthma, poorly controlled. Sa isang taon, sa isang buwan, palagi siyang nag-a-attack ng asthma. Yung management natin sa kanya ngayon, magbibigay tayo ng controller ng asthma for 2 months. And then, magpa-follow up check-up tayo monthly. pero paalala ng doktor, hindi ligtas ang paggamit ng pambomba ng gulong sa nebulizer ni Lee. Medyo yung chemical substance na oil, amuyin mo yung hangin na galing sa bomba, chemical yung causes. So, hindi yan safe. Example, walang available na nebulizer or brand out. Hindi naman sila uminom ng salbutamol syrup. No? Same naman yung effect. Mabuti na lang at nung nag-viral ang post tungkol sa bata, may mga agad nag-donate sa kanila ng bagong nebulizer. Yun nga lang, paubos na rin po ang kanyang nebule at oral medicines. Kaya si Lee, hinandugan namin ng pangmatagalang supply ng gamot. Malaking tulong na po ito sa aming mag-asawa. Yung Dole naman, hindi siya lang nagdala kami ng kunting goods lang, hanggang din makatulong din sa inyo. Pwede natin silang bigyan ng anticipatory coconut planting project which is pag makatanim sila ng nyog, may incentive sila na matatanggap. Bukod sa tulong pinansyal na gagamitin sakaling kailanganing isugod sa ospital ang bata, nagbigay rin ng scholarship kay Lee. Ikakalong po ang gift of knowledge na makakapag-aral po si Lee mula senior high school hanggang college sa any 4-year course po. Maraming salamat po. Maraming bagay ito para sa amin. Salamat po. Maraming po salamat po sa inyo sa mga tulong niyo sa amin. Hindi na makakala na may future na po ang anak namin. Na kailangan mawuri sa future ng anak namin. Salamat po sa pagtulong niyo sa amin. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumulong kay Lee. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.